Sa mga motorista, makinig po kayo ha. Simula po sa Hulyo, ipatutupad na ang single RFID sa 12 expressway sa bansa. Nagbabalik si Benji Durango. Siniguro muna ng driver na si Marlon Garcia na maayos ang kabit ng kanyang AutoSweep RFID. Paakyat na kasi siya ng Skyway Araneta Avenue papuntang Cavite, nagagamit din ng kaparehong RFID. Ano gagawin mo doon? Marami kami sir gagawin, mag-aayos ng papel. Siniguro din niya na may load ang EasyTrip RFID para iwas abala sakaling mapadaan siya ng NLEX. Pero palagay mo ba itong dalawang RFID mo may load doon? Meron sir yan. Kung tutuusin, abalang dalawang mini-maintain na RFID. Magkakaibang minimum load amount ng dalawang RFID. 100 pesos sa AutoSweep, 500 pesos naman sa EasyTrip. Medyo mahirap din. Bakit? Kasi baka mamaya makalimutan pa isang ID, mawala. Mahirap na yung isa na lang. May save mo pa rito. Pero sa susunod, hindi na magdadalawang isip si Marlon. Sa ilalim kasi ng one account, one RFID, kahit anong RFID na ang loadan, pwede nang dumaan sa 12 expressways sa bansa. Sabi ng Toll Regulatory Board, hindi na kailangan mag-alala na baka walang load ang isa. Sa palagay mo okay ba yon? Okay naman sir yan. Bakit to? Kasi hindi na magdadalawang ID. Sa ilalim din ng one account, one RFID, tatanggalin ang barrier. Aalisin na rin ang cash lane na pinalaga naman ng ilang motorista. Hindi naman pwede. Kasi halimbawa, yung mayroong mga sasakyan galing probinsya. So anong gagawin nila kung wala namang RFID doon sa kanila? Na hindi naman nila nagagamit yung RFID araw-araw. So hindi sila magpapakabit. Wala namang expiration ng load ng RFID. Ang iniisip lang ni Tatay Bong, kung minsan lang naman gagamitin, mas maiging pumila na lang sa cash lane kaysa mag-maintain nito. So dapat laging mayroong isa, maski isa lang, may nakalagay na note RFID. Ang pagbabago, bahagi ng interoperability, one RFID ng TRB na nakatakdang i-implement sa darating na Hulyo. Matatanda ang noong nakaraang Enero, naging matagumpay ang TRB sa isinagawa nitong kaparehong dry run sa NLEX, SLEX, Skyway, MCX at CALAX. Ngayong taon naman, ang full implementation nito naasahan sa mga susunod na buwan. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.